Magandang umaga po sa inyong lahat at lalo tigit po sa ating Panginoon. Ano po? Tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng ating Panginoon. Ang pamagat po ng ating pag-aaralan, ang sabi po dito ang Diyos ay Diyos ng pag-asa. So, naniniwala po ba kayo na ang Diyos po ay Diyos ng pag-asa? At ang mga taong nawawala ng pag-asa, dapat po ay lumapit at makakilala sa Panginoon. Sapagkat wala pong ibang aasahan tayo sa ating buhay, kundi ang ating Diyos lamang. Sa lahat po ng ating kailangan, ang Diyos po ang dapat natin pong hingian at tawagan. Ang sabi po sa aklat ng Roma 15:13, ang sabi ganito, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay? So, ang sabi dito sa Biblia, kapag tayo daw po ay nananampalataya sa Panginoon, tayo daw po ay pupuspusin ng Diyos ng pag-asa. Bubukal daw po sa puso't isipan natin ang pag-asa sa ating buhay. Napakahirap po sa isang tao yung wala ng pag-asa. Kaya po ang isang tao ay kalimitan nagpapatiwakal sa sarili. Wala na po pag-asa yan. Sa tingin po niya sa sarili niya ay wala ng pag-asa. Dahil bakit? Yan po yung mga tao na wala pong pananampalataya sa Panginoon. At kapag ikaw ay may pananampalataya sa Diyos, ang sabi sa Biblia, pabubukalin daw po ng Diyos sa iyong puso ang pag-asa. Ibig sabihin, hindi ka po mawawala ng pag-asa. Sa kabila ng kahirapan sa buhay, sa kabila po ng mga problema, pagsubok at kahirapan, kawalan, nagkakasakit ka pa, ang Diyos po ay magbubukal at magbibigay sa iyo ng pag-asa. Basta't ikaw ay nananampalataya lamang sa ating Panginoon. E paano yung mga taong walang pananampalataya sa Panginoon? Sila po yung mga taong nawawalan ng pag-asa. Bakit? Dahil wala silang Diyos na sa kanila ay nagbibigay ng pag-asa at tumutulong sa kanilang buhay. Napakahirap pong mabuhay sa mundong ito kapag ikaw ay walang Diyos. Bakit? Sa dami ng pagsubok, sa dami ng problema, sa hirap ng buhay, tapos wala ka pang Diyos na sa iyo ay susubaybay, sa iyo ay gagabay, sa iyo ay mag-iingat, napakahirap pong mabuhay sa mundong ito nang walang Panginoon. Kaya ang mangyayari po sa isang taong walang Diyos, nawawala na po ng pag-asa sa kanyang buhay. Ang kanyang pakiramdam, wala na po siyang kakampi sa mundong ito. Ang kanyang pakiramdam, nag-iisa na lamang po siya. Pero ang totoo niyan, dahil siya ay wala sa Panginoon. Pero kung siya ay nasa sa Diyos, hindi po siya mawawalan ng pag-asa. Kaya ang isang taong nasa Diyos, punong-puno po ng pag-asa yan. Kahit po na nahihirapan sa buhay, hindi po yan nawawala ng pag-asa. Tuloy lamang ang laban at hamon ng buhay, lalo na kapag ikaw ay nasa Panginoon, hindi ka po matatakot na harapin ang hamon ng buhay sapagkat ikaw ay punong-puno ng pag-asa na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu dahil sa iyong pananampalataya sa ating Panginoon. Kaya po napakasarap at napakaganda na maglingkod sa Diyos. Hindi po kalugihan ang maglingkod sa Panginoon. Hindi po ito kaabalahan. Ilang oras lamang sa araw ng linggo ang hinihingi ng ating Panginoon. Hindi po ito maghapon. Oras lamang ang ating ibibigay na panahon sa Diyos. Ang kapalit po niyan, bibigyan ka ng Diyos ng kagalakan sa iyong buhay. Siyempre, kapag ang isang tao may kagalakan sa kanyang buhay, punong-puno na pag-asa sa puso yan. Kaya lang naman nawawala ng pag-asa ang isang tao sa kanyang sarili kasi punong-puno na ng kalungkutan. Punong-puno na ng problema. Ang akala niya, nag-iisa na lamang siya. Ang akala niya, wala na siyang kakampi. Pero ang totoo niyan, ikaw ay may Diyos. Kung ikaw ay may Diyos, hindi ka po mawawalan ng kakampi sa iyong buhay at hindi ka po matatalo ng mga problema. Kaya hindi po dapat tayong umalis sa paglilingkod sa Panginoon. Napakasama po na ikinaglilingkod, nagsisimba,
isang taon, ilang taon, 10 taon, tapos bigla ka pong aalis, sayang lamang po ang iyong nasimulan. Ano po? Dapat po ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon upang tayo po ay laging samahan ng ating Diyos. Tandaan niyo po yan, kapag wala pong Diyos ang isang tao sa buhay, yan po ay hindi magtatagumpay sa kanyang sarili. Sapagkat ang nagbibigay po ng tagumpay sa atin ay ang atin pong Panginoong Hesus lamang. Wala na pong iba pa. So ang sabi po sa aklat ng awit, 62, talatang 5. In Psalm 62, verse 5 to 6. So ang sabi po ay ganito, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. So bilang mga anak po ng Diyos, dapat po ay lagi po tayong umaasa lamang sa ating Panginoon. Dapat po ang ating pag-asa ay lagi pong nasa Diyos. Hindi po nasa tao. Bakit? Kapag ang pag-asa ng isang tao ay nasa kapwa-tao, yan po ay babagsak. Sapagkat ang tao ay maraming kahinaan. Ang tao po ay hindi matibay. Tanging Diyos lamang ang matibay. Minsan nga yung inaakala mong malakas yun pala mahina. Di po ba? May mga taong kung titignan mo ay napakatibay. Gayong gapok naman pala. Meron naman taong kung titignan mo ay mahina, matibay naman pala. Kaya hindi po pwedeng ilagay o bigay natin sa tao ang ating pag-asa. Kailangan lagi pong nasa Panginoon. Kailangan sa Panginoon natin ibigay ang ating pag-asa, hindi po kung kani-kaninong tao lamang. Dahil kapag sa tao tayo umasa, mabibigo po lamang tayo at hindi po sa atin matutuwa ang ating Panginoon. Hindi po masamang minsan ay bumilib ka sa isang tao sa angkin niyang galing. Pero yung aasa ka sa kanya, ano po? Na para bang siya na ang iyong pinaghuhugutan ng lakas at akala mo'y pag nawala siya ay mawala ka na rin pag-asa, hindi po tama yun. Ang pag-asa ay tanging nasa Panginoon lamang. At kapag sa Diyos ka po umasa, hindi ka po bibiguin ng ating Diyos. Hindi ka po ipahihiya ng Panginoon kapag tayo ay umasa sa Diyos. Pero kapag sa tao po tayo umaasa, kalimitan, tayo po ay ipapahiya ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Bible, sumpain ang nagtitiwala sa kapwa-tao. Bilang mga anak ng Diyos, tinuturuan po tayo ng Diyos na tayo daw ay umasa sa Panginoon, huwag sa tao. Sapagkat ang tao ay punong-puno ng pangako, ngunit kulang na kulang ang katuparan. Kaya wag na wag kang aasa. Pag nagsalita kasi, bilib na bilib ka na Sinabi lang na ganito ganyan, paniwalang paniwala ka na. Bakit ba hindi ka marunong dumiskarte ng iyong sarili? Bilang mga anak ng Diyos, dapat tayo mismo ay marunong dumiskarte sa ating sarili. Upang sa gayon, hindi po tayo umaasa sa kung kani-kanino. Diba? Kalakas-lakas mong tao, kagaling-galing mong tao. Tapos, aasa ka lang kung kani-kaninong Punsyo Pilato. Binigyan ka naman ng Diyos ng lakas. Binigyan ka ng Diyos ng galing. Binigyan ka ng Diyos ng talino. Bakit hindi mo yan gamitin? Basta nakita ng Diyos yung determinasyon mo, lalo na yung pananampalataya mo, ikaw po ay tutulungan ng ating Panginoon. Hindi ka po bibiguin ng ating Diyos. Sapagkat inuulit ko po sa inyo, ang Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa bawat isa sa atin. Ano po? Kung tayo lamang ay sa Kanya aasa. Tanging siya lamang ang tagapagligtas. Di po ba napakalinaw? Tanging ang Diyos lamang ang tagapagligtas ng bawat isa po sa atin. Wala na pong kung sino man. Salamat sa Panginoon kung marami siyang ginagamit na tao upang ikaw ay makaligtas sa anumang hamon ng buhay. Pero lagi po nating tatandaan, wala sila kung wala ang Diyos. Lahat ng anumang mayroon tayo, wala yan kung wala ang Diyos. At lahat ng mayroon tayo, naandyan yan dahil po sa Diyos. Kaya pasalamatan natin ang Panginoon sa lahat ng anumang mayroon tayo. Malaki man o maliit, marami man o kaunti, sapat man o sobra, magpasalamat tayo sa Panginoon anumang biyaya na ipinagkaloob sa atin ng Diyos.
Huwag po tayong maiinggit sa anumang meron ng ating kapwa. Bakit? Dahil kapag nainggit ka sa kapwa mo, mamamatay kang dilat ang mata. Bakit? Inggit eh. O, di ba? Tuwan-tuwa pa si Satanas niyan. Pagdating mo dito sa akin, dito ka, mawawala ang inggit mo. Pero pa namang lalangoy-langoy doon eh, kinakain ng uod. Nagdurusa pero hindi namamatay. Aywan ko lang kung magkaroon ka pa ng inggit pag ganon. Di po ba? Baka sabihin mo eh, mabuti pang ako'y nagpatuloy na lang sa paglilingkod sa Panginoon. Napakahirap po sa isang tao yung nabubuhay sa inggit. Hayaan mo kung sila'y madaming pera. Hayaan mo kung sila'y nakakabili ng mga bagay na nabibili nila. Hayaan mo kung sila ay sagana. Huwag kang maiinggit dahil may biyaya din ng Diyos para sa iyo. Baka hindi lamang ngayon sa isang araw. Di ba, Kuya Ding? Ano, Joven? Oh, tunay. Hindi lang ngayon sa isang araw, bilog ang mundo ay. Umiikot po ang mundo. Baka biglang pihitin ng Diyos yan. Yung nasa ilalim, biglang umibabaw. At yung nasa ibabaw, biglang nasa gilid. Na ikaw na pinagtatawanan, ikaw na pala ngayon ang kanilang hinahangaan. Bakit? Dahil kapag ikaw ay umasa sa Diyos, sisiguraduhin ko sa inyo kapatid, bibigyan ka ng Diyos ng magandang buhay. Ipagtatanggol ka ng Diyos. Kaya ang ating pag-asa dapat ay lagi nating ibibigay sa Panginoon sapagkat siya lamang ang ating tagapagligtas. Wala pong ibang magliligtas sa atin kundi ang ating Panginoon. Wala na. Sa kahirapan, ililigtas ka ng Diyos. Baka akala natin kamatayan lang ang pwede tayong iligtas ng Diyos. Sa kahirapan, pwede kang iligtas ng Diyos. Sa hirap ng buhay, o bakit ka nabubuhay? Di ba? Ibig sabihin, iniligtas ka ng Diyos sa kahirapan. Sa mga panahong akala mo'y wala, bakit nagpapatuloy? Nililigtas ka ng Diyos. Sa mga kapahamakan, nakakaligtas ka, bakit iniligtas ka ng Diyos? Ganyan po kabuti ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Siya ang ating tagapagligtas at siya din po ang ating tagapagtanggol at kalasag. Ang sabi sa Biblia, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Kaya huwag po kayong matatakot sa hamon ng buhay. Ano po? Minsan nga sinabihan ako, hindi ka ba natatakot, Pastor, sa pagtulong mo sa naging problema ng lupa? Pwede kang mamatay. Sabi ko ang nagbigay ng buhay ko ang Diyos ay, abay, sinong kukuha? Sila. Mabuti pang di na sila sinilang pag binagbalakan nila ako. Bakit? Ang Diyos ang nagbigay, Diyos ang kukuha. Mamalasin talaga ang magtatangka. Tandaan niyo po yan, ha? Bakit? Ang Diyos ang ating tagapagtanggol. Bakit ka matatakot kung gumagawa ka ng mabuti? Bakit ka matatakot kung ikaw ay nasa tama? Ang matakot, yung gumagawa ng mali at nuknukan ng kasinungalingan. Yan ang dapat matakot. Dahil pag siya'y napatay, sisiguraduhin ko, impyerno ang punta niya. Pero ang taong naglilingkod sa Panginoon, nasa tama, nasa katotohanan, hindi po yan pababayaan ng Diyos. Ano pa ang silbi ng Diyos kung tayo ay pababayaan lang niya? Di po ba? Ang sabi sa Biblia tayo daw po ay ililigtas ng Diyos. Tayo daw po ay ipagtatanggol ng Panginoon. Malinaw po yan, ha? Ipagtatanggol ka ng Diyos. Kaya wag na sila magtaka. Meron tayong tagapagtanggol. At iyan po ay ang ating Panginoon. Na kung hindi man nila alam, dapat nilang malaman bago pa mahuli ang lahat. Di po ba? Bakit ka matatakot? Nung isang araw lang, gabi pa, pinagsabihan ako, wag na daw akong makialam dahil delikado daw ang buhay ko. Aba, lupit naman nila pag ako nadali nila, mas masahol pa pala sila sa Panginoon. Ano ay ayaw pa akong kunin ng Diyos, kukunin nila ako. Napakatibay naman nila. Hindi papayag ang Diyos na tayo ay mapapahamak sa kamay ng masasama. Pero sisiguraduhin ko sa inyo, mga magulang ko, mga kapatid, ibibigay sila sa atin ng Panginoon. Once na hindi po sila tumino. Opo. Basta ikaw ay nasa tama, ipagtatanggol ka ng Diyos. Sabi dito, ang Diyos din daw po ang ating kalasag.
Sinabing kalasag, panangga. O anumang armas ng kalaban, anumang taktika ng kalaban, anumang binabalak ng kalaban, may kalasag ka at ito ay ang ating Panginoon. Di ba? Sige, tagtadin mo ng bala yan, isang magasin ng Armalite. Tignan ko kung mamamatay yan kapag ayaw kunin ng Diyos yan. Di ba? Basta't hindi ko kunin ng Diyos yan, wala ka pong magagawa, walang magagawa si kamatayan. Iyan po ang napakaganda sa atin bilang mga anak ng Diyos. Tayo ay may tagapagtanggol, tayo po ay mayroong kalasag, at tayo ay mayroong pag-asa sa buhay. Akin ang tagumpay sa lahat ng oras. Tingnan niyo po, lagi pong sinasabi ni Haring David yan sa Aklat ng Awit. Sa kanya po, sa atin po ang tagumpay sa lahat ng oras. Bilang mga anak ng Diyos, nasa atin po ang tagumpay. Lagi niyo pong tatandaan yan ha. Walang anak ng Diyos na talunan. Kanya-kanya tayong laban ng buhay. Kanya-kanya tayong hamon ng buhay. Kanya-kanya po tayong pinagdaraanan. Pero kapag tayo nasa Panginoon, sa atin po ang tagumpay. Sapagkat iyan ay ibibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya wag na wag po kayong matatakot bilang mga anak ng Diyos. Lumalaki na ang mga anak ko eh. Lumalaki gastusin, natural. Kung kumain ba naman dalawang takal lang, isa pa lang at lalaki na. Pala order pa ng Shopee, magugulat ka na lang. Ma-high blood ka nga kahit low blood ka. Pala order. Pero huwag ka pong matatakot sa hamon ng buhay, sapagkat ang sabi ng Diyos, atin ang tagumpay. Kanilang halakhak, atin ang tagumpay. Tandaan niyo po yan, huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mangangamba, kahit na po kayo pagtawanan ng iba, ang mahalaga, nagpapatuloy ka sa Panginoon. Simba na simba lagi yan, wala namang nangyayari. Pagtatawanan ka pa ng mga yan, wala namang nangyayari. Ano po? Pero ang totoo niyan, bandang huli, kakailanganin po tayo ng mga taong nagtatawa sa atin. Isang araw, tatawagin ka po niyan. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, sa atin ang tagumpay. Kaya wag na wag ka pong matatakot bilang anak ng Diyos. Sa lahat po ng oras, ibibigay sa iyo ng Diyos ang tagumpay. Mga magulang at mga kapatid, maniwala po kayo sa salita ng Diyos. Sa lahat ng oras, ibibigay sa iyo ng Diyos ang tagumpay. Kahit na naghihirap ka ngayon ibibigay sa iyo ng Diyos ang tagumpay. Wala namang tagumpay kung walang laban. Di ba? Paano ka nagtagumpay? May pinagdaanan ka ba? Di ba? Laging may laban. At kapag naglatagumpay sa laban, masaya. Di ba? Masaya. Bakit? Dahil alam mo na sa hirap ng iyong pinagdaanan, ikaw ay nagtagumpay at iyan ay sa biyaya ng ating Panginoon. Ito po tayo magtatapos sa talatang 7 ng Awit 62. Ang kaligtasan ko't aking karangalan ay buhat sa Diyos. Pakatatandaan niyo po yan mga magulang ko mga kapatid. Ang kaligtasan, at karangalan natin ay nagmumula sa Diyos. Tandaan niyo po yan. Nasa Kanya lamang. Wala na po kung kani-kanino man. Ay kung magaling ka, salamat ka sa Diyos. Dahil iyan ay galing sa Panginoon. Galing sa Diyos yan. Ano mang meron ng kakayahan, yan po ay galing sa ating Panginoon. Siya'y malakas kong tagapagsanggalang, matibay na mug na aking kanlungan. Napakalinaw po yan Ang Diyos daw po ang ating malakas na tagapagsanggalang. Napakasarap pala maglingkod sa Panginoon. Di ba? Totoo po yan. Ang tagapagsanggalang natin ay ang ating Panginoon. Wala pong pwedeng gumiba niyan. Ang gumiba, ang bumangga, giba. Bakit? Ay ang Diyos ang ating tagapagsanggalang hindi ka kayang ibagsak ng problema. Hindi ka kayang ibagsak ng pagsubok. Hindi ka kayang ibagsak ng kahirapan, sakit at karamdaman. Bakit? Ang Diyos ang matibay na muog natin at ating sanggalang at siya ang ating matibay na kanlungan. So kapag ikinangihina, namumroblema, may sakit, nahihirapan, nawawala ng pag-asa, ang Diyos daw po ang ating kanlungan. Sabihin, kumanlong lamang tayo sa Panginoon,
upang tayo po ay magkaroon ng kalakasan. Kaya lagi po natin pakatatandaan, mga magulang, mga kapatid, sa ating buhay, lagi pong nasa Diyos ang ating pag-asa. Opo. Huwag kung saang bagay at huwag kung kani-kanino man. Sapagkat kung ikaw man ay may naasahan, yan po ay bigay lamang sa iyo ng ating Panginoon. Tayo tumayo, tayo manalangin. Salamat po muli, O Diyos, ng marami sa inyong biyaya at pag-iingat sa amin. Salamat, Panginoon, sa natapos po naming gawain na pag-aaral ng inyong mabuting balita. Nawa po'y magsilbing kalakasan, kalusugan po ng aming buhay spiritual. Kayo po nawa, O Diyos, ang mataas sa aming buhay. Patawarin niyo po kami sa lahat naming kasalanan, sa isip man, sa salita at sa gawa. At kung paano niyo po kami ingatan sa isang linggo nakalipas, mas lalo tigit sa isang linggong aming harapin, Panginoon. Pagpapalang financial, material, physical, lalo tigit spiritual, ipagkalob niyo po sa amin. At kung gaano kami kalakas na pumunta dito, ang bawat isa, lalo tigit ingatan sa pag-uwi at sa susunod na linggo, kompleto kami lahat ng aming kapatid sa pananampalataya na mananambahan at ilalayo nyo kami sa anumang sakit at karamdaman, kapahamakan, kamatayan, gawa ng kaway, sa isang linggo naming harapin, pagpapalang financial, material, physical, lalo higit spiritual, ang ipagkalob niyo po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen.